Ikaw ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at magluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit walang isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong araw po, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. At alam niyo po, sa buong simbahan, may tatlong mahalagang karakter na ipinagdiriwang ang buong simbahan. Una, yung kay Blessed Virgin Mary. Kailan ang birthday niya? September 8, ipinagdiriwang din natin ang buong simbahan. No? Pangalawa, of course, pag Pasko, birthday ng ating Panginoon. Kailan? December 25. At ang pangatlo, itong ngayon, no, kay San Juan Bautista, araw tuwing June 24. Kadalasan kasi sa kalendaryo ng simbahan, ang ipinagdiriwang natin ng mga santong banal ay ang kanilang kamatayan. No? Because we usually portray the death of holy people as their birth to eternal life. Kapag namatay, doon sa nila, no, sasama na sa mga hanay ng mga banal. Except for the three holy figures na nabanggit natin na pinagdiriwang ng buong simbahan. At habang binabasa ko ang ating Ebanghelyo, may salitang nangibabaw sa aking puso't isipan. Una, yung salitang walang imposible, di ba? Kasi wala namang imposible sa Diyos. Bakit? Sige nga, dahil ang kapanganakan ni San Juan Bautista ay parang may isang miracle. Naniwala ba kayo na walang hindi makapangyayari ang Diyos? Walang imposible sa Kanya. Sabi nila that our God is a God of surprises. Kaya do not hesitate to anticipate as much as you can, no, to receiving His many gifts and blessings.
Kahit minsan ay iniisip nating imposible. Walang imposible sa Diyos. Kung may hinihiling kayo sa Kanya, huwag magdalawang isip na hilingin ito. Hindi niya ipagkakait, no? Ipinagkait ang magkaroon ng anak kay Elizabeth Zacarias, bagamat sila'y matanda na, no? At baog pa si Elizabeth, no? Hindi niya ipinagkait. Maganda ring disposition ang mga kapitbahay ni Elizabeth Zacarias. Nakigalak sila sa biyayang tinanggap ng kanilang, marahil kanilang relative, no? Kamag-anak nila si Elizabeth. Lahat sila nakipagsaya. Parang the birth itself is a big statement already. Kasi nagdiwang ang kaburulan ng Judea. No? May tanong nga sila paano ito nangyari? Di ba? Kaya ang unang mga salitang dapat mangibabaw sa atin, lalo sa akin habang nagdinilay, walang imposible sa Diyos. Maraming imposible kung tayo ang gagawa. Maraming mga bagay na hindi natin mapangyayari. Minsan sinisisi pa natin ng Diyos kapag hindi nangyari ang mga bagay-bagay na gusto natin. No? Sa mga pagkakataon na parang wala tayong magagawa, sana matuto tayong isuko natin sa Diyos ang mga bagay na ito. Dahil sa Kanya, mapangyayari niya. Dito pumapasok yung mahalagang aspeto ng ating pananampalataya dahil hindi natin kakayanin. Ibigay na natin ang kooperasyon natin at sa malalim na pananalig sa Kanya. Sa pagpanganak kay San Juan Bautista, pinapakita sa atin kapag plano niya, walang balakid, parang walang sagabal. Kapag hindi tayo maniniwala sa Kanya, mapipipi tayo gaya ni Zacarias. Kaya para sa akin, napakasimbolik ang pananahimik ng kanyang tatay dahil minsan naunahan tayo ng pagdududa. Natatakot tayo, may mga pangamba tayo na baka hindi matuloy. No? Ulitin ko, walang imposible, magtiwala tayo, maging matyaga tayo at maging handa laging tumanggap ng maliit at malalaking sorpresa mula sa Diyos. Araw-araw. Na pangalawang salita na nangingibabaw pwede nating isipin ay mga salitang pagpili at pagpapala. Ano bang kaugnayan nito sa buhay ni San Bautista, ang mga salitang pagpili at pagpapala? Si Juan Bautista ay pinili at pinagpala ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang na kanyang ina, si Elizabeth, tinawag at pinagpala siya. Alam niyo nung sinabi ni Zacarias na his name would be John, this name is not just a name. It summarizes the whole mission of this boy who will become a herald of the Messiah. Naging totoo si Juan sa kanyang pangalan, pinili at pinagpala. Kasi yun ang kahulugan ng pangalang Juan. John is really calling people to change, calling people to conversion with no other reason to change except that God loves us. Lahat tayo ay tinatawag ni Juan, no? Inihanda para sa pagbabago because God is gracious. God, ang Diyos ay pinagmumulan ng pagpapala. Ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin. Tayo ay pinili at pinagpala ng Diyos. Sa karami-raming pwedeng ipanganak, ikaw pa. Di ba? Ako pa. Pinuno tayo ng mga pagpapala upang sa ganon tayo maging saksi sa mabuting balita at paghandaan ng pagdating ng kanyang paghahari, no? Sa buhay at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay at ng ating kapwa. Nais ng Diyos na tayo magdala rin ng kanyang pagpapala para sa iba. Tulad ni San Juan Bautista, inihanda niya ang pagdating ng ating Panginoon. Ganun din sana sa atin. Isipin natin na tayo rin ay parang may misyon na dalhin, ipaghanda ang daraanan ng Panginoon para sa ating mamahal sa buhay. Na tunay tayong bayang pinagpala sapagkat tayo'y nilikha, minahal at iningatan ng Diyos. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak na tinubos sa kasalanan at kamatayan. At tayo patuloy na pinagpapala ng Diyos. Kaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa atin, naniniwala ba kayo na tayo pinagpapala niya? Nabanggit ko yung mga kapitbahay ni Elizabeth at ni Zacarias. Nakigalak sila sa kanilang, nang marinig nila itong nangyari sa mag-asawa. Marahil isa rin yan sa imbitasyon ng Panginoon sa atin araw-araw. Ang matutong makigalak sa kagalakan ng iba.
dahil sa kanilang pagpapalang natanggap. Minsan, imbis na makigalak tayo, naiinggit pa tayo. Imbis na makigalak tayo, no? Para tayo pa ang balakid para sa iba. No, maging masaya rin tayo sa mga pagpapala ng ating mga kapatid. Huwag nating kainggitan ng mga biyayang tinatanggap ng ating kapwa. Maging masaya tayo para sa kanila. Naniniwala ko na darating din ang para sa atin dahil ang bawat isa sa atin ay pinili at pinagpala. Huwag sana tayong kainin ng inggit at paghahangad na kung anong meron ng iba, ganun din sana tayo. Di ba meron tayong ganyang attitude? Matuto tayong maghintay na may kagalakan sa Panginoon dahil tayo ay pinili rin at pinagpala. Muli sa kapistahang ito, ang hamon sa atin ay magtiwala na tayo mga pinilit pinagpala, maging matyaga at maging handang laging tumanggap sa maliliit at malalaking sorpresa mula sa Diyos. Dahil sa Kanya, walang imposible. Kaya, Happy Feast Day po sa ating lahat.